kanyang TikTok videos, ipinapasilip ng dalagang ito ang kanyang buhay. Tingnan niyo naman yung mukha ko ngayon. It was so glowing. Bukod sa pagbabahagi ng kanyang skincare routine, todo flex din siya ng kanyang mga bestida at palda. I feel so Disney princess dito sa dress na to. Sobrang ganda niya. At dito, may napansin ang netizens. Isa ka po ba sa stepsisters ni Cinderella? Bibe ka po ba? Ako nahihirapan para sa'yo, ate. Sa tuwing siya kasi ay nakatalikod o hindi kaya nakatagilid, agaw pansin ang hubog ng nakausli niyang puwet at balakang. Mukhang may padding. I think nagpagawa po siya ng puwet niya po. Natural ba ang kanyang hubog o may ibang sikreto sa likod nito? Sa paupahang ito sa Quezon City nakatira ang babae sa video. Siya ang 24 anyos na customer service representative na si Erica. Pabili po ako ng ulam. Pag uwi ko, pagod na po ako. Masakit na rin po yung likod ko. So bumibili na lang po ako ng ulam dito sa malapit na karinderya. Sa kanyang paglalakad, si Erica madalas daw pagtinginan. Kakaiba yung hugis ng balakang niya. Malaki talaga eh. Pag matagal na po ako naghuhugas, medyo sumasakit po yung legs ko. Tinataas ko po yung legs ko para lang di po siya nangangawit. Lagi na po akong nakatingkayad. Kapag binababa ko siya, medyo uncomfortable kasi lalong bumababa yung katawan ko. Yung kwarto ko po is nasa 3rd floor po. Since pangalawang hagdan na po to, so medyo mas mahirap po siya. Mas masikip din po siya. Kapag umaalis, dresses po talaga yung sinusuot ko. Yung legs ko po nakakagalaw po siya ng maayos. Yung mga pantalon po na mga maong, hindi ko na rin po siya sinusuot. Naiipit niya minsan yung legs ko po, tsaka yung balakang ko. Sa tape measure, 37-inch po yung sukat po ng balakang ko ngayon. Ito pong bewang ko is totoo po talaga to. Ito po yung hugis ng balakang ko. So wala po siyang padding, hindi rin po ako nagparetoke. Kapag nakaupo po ako, hindi po nila mapapansin na meron akong kondisyon. Si Erica, normal naman daw noong isinilang. Ang kanyang araw pangarap maging model at beauty queen. Mga bata ako, always nanonood po ako ng mga beauty queens kapag pinapalabas sila sa TV. Nagrarampa ako. Pero habang siya'y lumalaki, napansin niyang nag-iiba na ang kanyang kurba. Umuumbok na yung likod ko nung high school ako. Pag nandito sa harap, para siyang nakaliyad ako. Para po siyang pa-letter S eh. Nung nag-adult ako, grabe yung pagka-tupi ng likod ko. Nahiya siyang maglakad. Nagpapayong siya, yung payong niya, tinatakip niya sa nakausli niyang puwet. Ito rin daw ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang isantabi ang kanyang pangarap. Hindi siya pwede, dapat fit yung body mo kapag sasali ka sa beauty contest. Parang ang daming regrets po nung bata ko. Sinasabihan nila kong kabayo. It's so much degrading as a human being. Umiiyak po ako. Tinuturuan ko siyang maging tough. Huwag kang papayag na ganun-ganunin ka, lumaban ka. Ang payo ng kanyang ina, isinapuso ni Erica. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral. I'm really into academic po. I'm an achiever din. Nananalo ako sa mga Battle of the Brains. Yung mga classmate ko, na-amaze sila sa akin. Ngayon, si Erica napuno na ng kumpiyansa sa sarili at hindi na siya nahihiyang ipakita ang kanyang asset sa buong mundo. One of the mindset that I created myself is kapag naglalakad ako, I feel like nagmo-model ako, parang nagra-ramp ako. Chin up lang. Nung nahiya ako, lagi lang ako nakatingin sa sahig. Pero ngayon, tinitingnan ko rin yung mukha ng ibang tao. Inisip kong nasa runway lang ako or nabuboost yung confidence ko. Dapat talaga you allow yourself to feel comfortable with the uncomfortable. Yung video ko, it reached like 21.6 million views. May mga batang nagko-comment sa akin na parang nagkaroon din sila ng bullying and then sabi nila humahanga daw sila sa akin and gusto din daw nila maging confident. Awareness na yung disability mo or yung flaw mo, it's not a barrier to achieve your dreams pa din. Pero bakit nga ba umusli ang kanyang balakang? May hinala ang kanyang ina. 5 years old na siya. Nanguha ng kamote po. Aksidente po siyang natusok sa shrub. Pag lumakad pa ika-ika, na split po siya dahil humabol siya sa lolo niya. Kaya na-dislocate yung buto niya sa pelvis. Tapos pinahilot.
Mula noon, nahirapan na raw si Erica maglakad. Nung nakumpay na siya, ang nangyari, TB sa buto. Nawaan daw ako ng tuberculosis ng grandparents ko. Tapos bumaba po siya dito sa may balakang ko. Hindi pa po namin siya napapa-follow up check up. Tight din kami sa budget eh. Minsan di ako nakakatulog pag naisip ko siya. Pero hindi ko namin pinapakita sa kanya. Paano kung like isang araw, hindi na naman ako makalakad? Kaya ipinakonsulta ng aming team si Erica sa isang orthopedic surgeon. Ganito, okay lang, ano? Ayon sa inisyal na pagsusuri, may kondisyon si Erica na tinatawag na hip contracture leading to anterior pelvic tilt and hyperlordosis. Hindi gumagalaw masyado yung right hip niya kumpara dun sa left. Kapag ginagalaw mo yung hip, nagko-compensate yung spine kapag ka binababa or hine-extend yung hip. Pag tumayo siya, naka-fix na yung angle ng paa sa kanang pelvis. Yung pelvis ay umiikot kasama ng paa. Pinakamalaking contribution dito, yung nagkaroon siya ng probably TB arthritis or TB osteomyelitis. Para sa pagtingkaya, meron leg length discrepancy ang tawag. Kung hindi niya tititingkayan, hindi niya maabot yung floor. Meron siya na pain na nararamdaman sa balakang, mabilis mapagod. Maaaring ito yung dahilan. Wala naman pong implication in terms of alarming ba to sa kanyang buhay. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is how acceptable the deformity is in her daily life. Meron naman daw posibilidad na maitama ito sa pamagitan ng hip replacement surgery. Kaya na niya mag-straight ng spine, yung pelvis niya hindi na magtitilt, but the one that supports all of those is the muscle. They should work in concert. The surgery is just the first part. Pwede din siya mag-rehab or physical therapy to address yung muscle strain sa may mga muscles sa likod na kailangang i-strengthen. Masaya naman po ako and na-relief lang din po. Doon na lang din po ako sa rehab lang kasi ngayon nagagawa ko naman po yung gusto ko. Sa pamamagitan po ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office ay tulungan siyang maiproseso ang kanyang PWDI. Ipapasok po natin siya sa Social Welfare Assistance. At para mas lumakas pa ang kanyang kumpiyansa sa sarili, tinupad namin ang naunsyami niyang pangarap na maging modelo. So welcome to Midnight Dream Studio. Hello, Erica. Maraming mga models dito, celebrities at mga beauty queens na nag-shoot dito. Ano ba't nandito? Because we want to give that experience sa'yo. Yes. So meron tayong makeover today. So, Thank you po. Feeling ko pa rin po like nasa cloud nine ako because I'm wearing like a gown para akong like rarampa or like parang magra-runway ka. yung mukha niya talaga, aliit, and yung expression. So she really has the face of a model. Ito lang, just to. Nung bata ko, I killed that dream. Kasi feeling ko like yung situation ko like, it wouldn't allow me to, naiyak ako. Your physical appearance doesn't define you. And that you can still be a model. Because it's just a society that is setting the standards. And we all have our own like beauty, and you can just be who you are, and there's the people around you that will support you. Ang tunay na ganda, hindi nasusukat sa hubog ng katawan. Dapat talaga you allow yourself to feel comfortable with the uncomfortable. Kundi sa kumpiyansang yakapin ang sarili at sa tapang na taas noong maglakad patungo sa ating mga pangarap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.